Mga alas 2 pa lang na madaling araw, gising na nga ang momshi. So naisip ko magpaka-productive na lang. So inalis ko na muna itong mga nakasampay bilang tuyo naman na siya. Inayos ko lang din saglit itong mga nakakalat na tsinela sa harapan ng pintuan. And today, ang goal ko talaga maubos na ng tuluyan talaga lahat ng mga labahin sa laundry basket. Napakadami ko rin pala mga product na kailangan gawa ng content dahil lately nagre-request na naman ako ng mga free product sample. Kaya eto, tambak na naman yung mga gawain ng momshi. Nung nakaraan pala na naglinis ako dito, meron akong separate cleaning video doon. Marami ako nabasang comment na kanila na nga lang daw itong puting rack na ito. Pwede naman, basta pick upin nyo na dito dahil hindi ko na talaga caring i-disassemble yan isa-isa. Matrabaho kaya yan i-assemble. Itong nasa ibabaw na laundry basket na lang naman ang may mga laman na labahin. So I think mga 2 load lang yan, tapos na yan. Bigla rin pala nagising itong si Koa. And lately nga, feeling ko dahil medyo tumangkad na siya, abot niya na yung doorknob. So marunong na rin siyang magbukas ng pintuan. So usually talaga pag nagigising yan sa madaling araw, nagpapakarga kasi nga 'di ba, nag-wean na siya, hindi na siya dumedede sa mommy. So kapag may mga time sa gabi na nagigising siya bigla, ang gusto niya lang naman ay magpakarga sa mommy. In fairness din ha, dito sa bagong setup ng harapan ng pinto, medyo maluwag na nga siya. So eto nga pala, dahil tumunog na yung washing machine, inalis ko na nga muna sa pagkakasabit itong aming palanggana at pupunasan ko na muna yan ng tissue kasi feeling ko baka may mga alikabok dyan. Sayang naman kung maaalikabukan lang itong mga sasampay kong mga damit. Nakatulog na pala ulit si Kowa niyan, kaya naman nakakakilos na ulit ako dito sa laundry area. And thank you nga rin pala sa mga concern na nag-comment na dapat i-secure yung mga nakalagay nga dito sa harapan para in case na merong sakunang mangyari, hindi siya maging harang ba or maging obstacle para maka-escape nga kami dito sa bahay. Maraming salamat po sa concern ninyo. Meron din ako mga nababasang nagko-comment about go bag. Actually, sa ngayon, wala pa talaga akong naipe-prepare. Kayo ba? Naka-ready na ba yung mga go bag nyo? Ano yung mga ginamit nyong bag? If ever na magkaroon ako ng go bag, ipopwesto ko nga lang siya dito sa may labas para at least madali lang talaga siyang kunin at bitbitin. And para pala sa nagtataka kung bakit, doon sa huling vlog ko, meron pang pasok si Pinky sa school. Late upload po yun. So I think effective this week ay wala pong pasok si na Pinky. Modular class lang po sila. Then after ko magsampay, tsaka ko naramdaman na may parang hapdi dito sa binti ko. Yung pala, nagasgasan to doon sa ginawan ko kasi ng sabitan yung planggana gamit ang alambre. Tapos natakot ako kasi yung dulo ng alambre medyo may kalawang siya. Diyos ko po. So, ayan, inalcohol lang ko na ng bongga. And habang may inaantay nga ako matapos sa washing machine, pumasok na muna ako dito sa may sala para makapag-film ng iba't ibang kung anumang promotional video. Yun lang din talaga ang kagandahan kapag affiliate ka dahil hawak mo talaga ang oras mo. Kung gusto mo magtrabaho, mag-film na madaling araw, wala talaga makakapigil sa'yo. Then, narinig ko na tumunog na ulit yung washing machine. Lumabas agad ako para makapagsalang na ulit. And ito na talaga yung pinakahuli. Finally talaga, naubos na lahat ng labahin namin. Naalala ko tuloy bigla, meron nag-comment doon sa huling cleaning vlog ko nga dito sa area na to. Tapos may nagtanong kung buntis daw ba ako. Siguro dahil bundat nga yun tiyan ko. Hindi po ako buntis, nagpalaygate po ako. Siguro magdadalawang taon na. Sadyang lumobo lang talaga ang katawan ko. Ang tiyan ko ay talaga namang bumundat ng bonggang-bongga. Simula nung lumipat kami dito sa apartment na to. Kasi nung napanood ko yung mga lumang video ko na nag-apartment hunting ako, na tipong for the bike talaga ako, malayong-malayo mga binabay ko para maghanap ng mga apartment. Ang payat ko pa noon, maliit pa yung tiyan ko. Talagang dito ako nagbonggang-bonggang taba, laki tiyan, laki braso, at kung ano-ano pa. Anyway, pansamantagal ginawa ko na muna ng sampayan itong puting rack. So tatanungin ko nga si Papa kung kailangan niya yan doon sa lilipatan niyang apartment. If ever na hindi, edi kailangan na talaga mai-let go dahil napakasikip na nga dito sa aming apartment, as you can Naisipan ko rin palang magdikit ng wall decor dito sa may pader, dito sa may bandang bench na shoe rack namin para kahit papaano naman hindi siya ganun ka-plain. And then habang inaantay pa rin yung pinakahuling nakasalang, magbababad na muna ako ng towel dito sa aming toilet. And baka lang din may magtaka dyan, bakit may pamaypay dyan sa loob ng banyo ninyo? Hindi, naisip ko lang kasi para yan na lang yung gagamitin ko pampatuyo ng skincare.
skincare. Di ba usually kapag mag-a-apply ng mga iba-ibang skincare sa mukha, kailangan mo munang patuyuin yan para ma-absorb. So iniisip ko, kung maglalagay ako ng mini fan dito, nakakatamad naman kapag biglang nalobat, i-charge mo pa ganyan-ganyan. Unlike ayan, fan lang, papaypayan mo lang yung mukha mo, and then, hayaan nyo na siya dyan. Wala rin naman ako iba mapagpwestuhan ng pamaypay. Naalala ko kasi dati, binili ko yan sa naglalako para sana kapag mag-iihaw sa labas, ito yung gagamiting pamaypay. Kaso wala naman kaming ihawan na traditional. Electric griller na lang ang ginagamit namin dito sa bahay. Magtatanggalan tayo ng basura dito. Pero, alam nyo na yung drill. Iiwan ko lang siya dito at aantayin ko si Pinggoy magtapon yan sa labas. Nagising na rin pala yung 2 bagets at for breakfast, ito ang binili namin nung nakaraang grocery namin ang ni-request nila. So, cereal at milk. Hindi naman kami palagi may cereal dito. Actually, parang ngayon na nga lang ulit namin sila nabilhan ng cereal dito. And sila talaga yung pinapili ko ng isang cereal na gusto nila doon sa grocery. Stars nga yung napili nila. Then dito sa acrylic organizer lang pala namin nilalagay yung mga kutsara tinidor na pangbata para kahit papano hindi siya naaalikabukan. Habang kumakain nga dito sa may lamesa yung mga bagets, eto at mag-work na muna tayo. So, meron nga pala ako ditong bago natanggap na mga food container. Supposedly airtight siya, pero sinubukan ko kasi siya. Hindi siya ganun ka-airtight kumpara sa iba na merong lock na mano-mano mong kailangang i-close. So, ito, pwedeng-pwede siya, especially kung yung mga ilalagay mo dito ay hindi naman kumukunat gaya na lang nitong tsaa o kaya yung mga nakasashay na kape. Kung gusto mo lang naman na organize yung ibang mga stocks mo like sa pantry, pwedeng-pwede ito at saka malinis siyang tignan. Marami pang ibang sizes na available sa mga ganyang food container. Nakakatuwa yung mga ganitong retractable na curtain rod kasi na-adjust mo talaga siya and hindi mo na nga kailangang mag-drill. For example, meron kang bintana, pintuan, or ilalim ng lababo na gustong lagyan ng cover or kurtina. So, ganyan po. Usually, yung mga pinagagawa ko dito, lalo na kapag napakadami ko mga pinagre-request na product sample. And then, paglabas ko nga, ayan, at maganda na yung sikat ng araw. Buti na lang din talaga, hindi na umuulan. So, ibig sabihin, talaga makakapagpatuyo ako ng mabilis dito sa may labas namin. And alam mo ba, nag-message pala yung aking landlord. Ang sabi niya ay ipapaayos niya na daw yung tiles doon sa CR namin. Kasi di ba mga 3 buwan na rin yata simula nung nalaglag nga yung 2 malaking tiles sa banyo. So, bungal talaga siya for a few months na and finally aayusin na siya. So ang nangyari kasi 'di ba meron kaming katabing apartment unit tapos yung tenant doon umalis na. So syempre ipapa-retouch muna ng landlord namin, papaayos yung kung ano mang mga kineme doon. So, isasabay na nga yung pagpapaayos ng tile sa CR namin. So, ayun na nga po lahat ng mga pinaglalabhan ko. Nakakatuwa rin talaga na inumpisahan ko nga yung pagsasalang ng madaling araw. Dahil kita mo naman, mga anong oras pa lang yata to, alas 7, alas 8. Tapos na ang labahin ng momshin nyo. So, itong puting rack, ilalabas ko na nga muna siya. And kapag ganito, dapat talaga may nakabantay. Dahil alam niyo na, may history na nga na nawala yung mga sinampay dito sa labas. So, hindi ko na pinagsasampayan pa yung ilalim na part niya. Dahil, iniisip ko, baka pag may mga pag-alagalang asa dito, baka naman ihian yung mga sampay sa ilalim. So, yung mga nakaraang pinaglalabhan ko, andito po sila lahat sa sofa nakatambak. Grabe naman talagang tupiin yan. Tignan ko pa lang, nakakatamad na. So, eto nga pala, meron tayong bagong air fryer from Gabor. Actually, meron kami existing dito, pero maliit lang siya. Cute size lang siya. And finally, ito mas malaki siya. Ang capacity niya this time, 4.5 liters na. So, meron biniling isang buong manok si Pinggoy at lulutuin niya nga gamit itong bagong air fryer. Alam mo, buti na lang white itong natanggap namin kasi available din pala yun in full black. Tapos, ito na yung itsura nung hiwa ko. Grabe. Ang laki niya. Hindi naman siya OA sa hapde. Nag-worry lang ako sa peklat dahil alam nyo naman ang mamsi nyo, kutang-kuta na ako sa dami ng peklat ko sa katawan. Kita mo naman, may peklat na hiwa, may peklat dito sa may, basta, tsaka talaga. Nakakainis naman collection to. Ayoko ng ganyang collection. Then pagpasok ko nga dito, busy na pala si Pinggoy. Meron na siyang naluto dito na cheese dog, itlog, at nakapagsaing na rin siya. Kasi sabi ko kay Pinggoy, ang dami kong kailangan gawin. Hindi talaga uubra sa akin yung mga light na breakfast. At kita nyo naman, grabe ang kakulitan ng mga anak ko. Kaya talagang kahit tipong bed frame,
takot ako sa mga ganyang bagay. What more yung apartment na may mga hagdan. No muna sa ngayon talaga. Pagkatapos pala makapagluto ni Pinggoy, siya na yung nag-asikaso ng mga electric fan. Nilinisan niya na parehong electric fan sa kwarto, pati na rin sa may sala namin. And feeling ko naman, yung mga sampay ko sa labas, eto yun na, kaya naman pinagtatanggal ko na nga sila. Actually, hindi na sana ako mag-video nito. Natuwa lang ako kay Kowa kasi tinutulungan niya ako dito magtanggal ng mga hangin sa mga damit. Natuwa talaga ako. So, nasa loob na pala ng banyo yung gumagawa ng tiles. Kaya naman medyo nagpahinga lang muna ako dito sa kwarto. Nanood lang muna ako ng K-drama dito. Ang title nito is No Incognito. In fairness, maganda siya. Then, ang ginagamit pala namin na projector dito sa kwarto is yung pinakabago ni Lumos. Ray 2 Gen, yung pangalan ng projector na yon. Next time nga, gagawin ko talaga yan ng review para ma-explain ko naman yung details about doon sa projector na yon. Dito naman sa kusina, nagpakabisi na nga si Pinggoy para sa lunch namin. Pero alam mo na mga oras na to, antok na talaga ako. Biruin mo naman, 2:00 pa lang na madaling araw, gising na ako. Tapos tuloy-tuloy nga yung mga pinagagawa ko dito sa bahay. Kaya medyo nauubos na rin talaga yung energy ko niyan. Pero for the film nga tayo dahil kailangan ko magawa ng content yung pinadalang air fryer natin from Gabor. Binacuum ko rin pala yung bahay dahil medyo marami nga mga buha-buhangin na naaapakan kami dahil nga gawa ng may inayos nga na tide. Galing ka siya. Ilang kilong balak to? Lagpas isang kilo. Okay. Pwede ko ba isingit to? Sige. In fairness, natuwa talaga ako dito kasi nakailang air fryer na rin naman kami, pero kasi madalas either pinapamigay, binibenta pag nagigipit o kaya naman dinideclutter ko siya. Nag-iwan lang kami ng isa, ang liit pa. So ngayon naninibago talaga kami na hala, nagkasya talaga yung isang buong manok. So next time magta-try nga akong mag-bake ulit. Parang ilang taon na rin siguro akong hindi nakakapag-bake. Ang concern ko lang naman kung magbe-bake ako dito kasi wala tong temperature settings kumbaga timer lang yung pinaka-knob niya or yung pihitan. Kayo ba, nakapag-try na ba kayong mag-bake sa air fryer? Kamusta naman yung experience nyo? Let me know naman. Noong mga oras pala na yan, umalis si Pinggoy saglit kasama yung mga bata, nagpunta sila ng Pasita, bumili sila ng isang sakong bigas. Tapos pagbalik niya nga, eto, at siya na nga yun nag-flip. Kasi dapat ako mag-flip nito. Kaso, pagkakita ko, medyo hilaw pa. So, dinagdagan ko pa siya ng mga 10 minutes. And pagkatapos nga, dumating naman si Pinggoy. So, siya na yung pinag-flip ko. Medyo na-challenge lang talaga siya dito kasi medyo nahirapan lang siyang ikutin yung manok. So, eto na, nakapag-decide na nga kami na yung bigas sa Pasita na sinandome nga ang gagamitin muna namin. Isang sako na yan. Kasi talagang ayaw namin bumili ng isang sako agad unless matry muna namin siya. Kasi, syempre, ilang buwan din namin kakainin yan. Alam nga magtiis kami sa hindi masarap na bigas. At saka, ang laking factor kaya kapag masarap yung rice, 'di ba? Nga pala, pag ganitong klaseng mga sugat or gas-gas, ano yung maganda or effective na cream para hindi masyado kita or madaling mag-heal yung scar? Let me know naman kasi iniisip ko, may bio oil pa ako dito. Pwede kaya yun, bio oil? Anyway, eto na nga po ang finished product ng niluto nating manok from air fryer. Sakto nga at dumating si Papa dito. Ayos yung itsura sa labas, no? Pagdating dito, kalat. Ganda. Ano to? Ukay-ukay? Di, ito. Main ka lang dyan pa. Bilang mahilig mag-arrange si Papa, nung nakita niya nga tong labas na bahay, sabi niya, okay, itong arrangement mo dito, na. Ano ba nakalagay dyan? Bakit ang dami mo kasing account? Kaya pala siya andito kasi nagka-issue na naman siya sa kanyang blue app. So, inayos ko na muna para ma-retrieve at eto nga pala, una niyang napuntahan yung apartment. Pero, hindi niya pwedeng matingnan yung loob dahil may mga nakatira pa so, technically, magiging kapitbahay ko si Papa dahil isang compound lang naman ito ng aming landlord. Sadyang nasa harap lang yung unit namin.